Ano ang role nyo dito? At direct, ano ang meron sa likod ng Dirty Ice Cream? Thank you. Ang role ko po dito is yaya. So, mahirap po ako na walan ako ng magulang. So, ako dito, syempre porsigido akong magtrabaho, then kulang ako sa pagmamahal. So, with that, parang mahahanap ko siya sa isang lalaki. Yun. Yes, Candy. Ang ako naman po, magiging role ko po dito sa Dirty Ice Cream is ako po yung magbibigay ng spice at twist sa kwento. So, di ko na po siya i-elaborate kung ano po yun, basta something different, yun lang. Yun. Ako naman, sorbetero po. Yung sorbetero po dito. Which is brotherhood kasi siya ako po dito si Junebird. Parehas po kami dito ni Gian na sorbetero sa comment dalawa. Tida. Ako po dito si Donna. Ako po yung rich wife na kulang sa dilig. So, unsatisfied wife sa husband. Yan. Direct. Siguro, I can say, yung nasa likod ditong dirty ice cream ay dirtier ice cream. Yun po nasa likod. And then, yung eksena direct na kakaiba para mapanood na lahat sa meron kami sa eksena na gusto ko yung fun scene ng montage where makikilala mo lahat ng characters nila. Where parang nagpa-party sila sa Caribbean. I think I like that scene. So, yeah, parang hintayin yung scene. And syempre maraming rin tayong sexy scenes din, this is information. Parang gano'n. At sila lahat ay naging maganda yung performance nila for those scenes. Tapos the twist, maganda yung material, light material lang siya, easy watch na nakalabas. Nag-enjoy ka, tapos magugulat na kayo sa inyo. Ito direct, sa cast, siyempre, ang Dirty Ice Cream bagay na bagay na yung summer. So, anong pumapawis sa inyo sa init ngayon? At ano ba, mas gusto nyo ba yung walang damit or naka-face boxers or something? Lahat sa cast. Sa akin po siguro, sobrang po kasi yung init ang panahon. Tumiming po yung ice cream. Siguro sa akin po, nakahubad. Okay. Nakahubad po ako. Lahat. May brief na natira. Oo. Tita? Ako kasi talaga, pag naiinitan ako, hindi ako nagpapanty sa bahay. And then, kung siguro kami lang ng anak ko babae, ako, sando lang, walang panty. Tapos may sando na loose, super loose yun. Ako, bra at panty. Yun yung susuotin ko. Candy naman ang isa ng miss. Ako naman po, short lang or panty, tapos upper wala po. Kasi parang feeling ko naiipit yung booking ko. Ano daw? Ako naman, usually talaga naka-boxer, sama na lang ako sa bahay. So, ayun, pag di kinaya, boxer lang ako. Thank you. Thank you very much. That was Golden Castle of the Bandit tonight. Up next, we have Miss Liz Altera of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and Philstar. Hi, good afternoon, Direk. Direk, sa'yo po nanggaling yung script ng Dirty Ice Cream. Bakit Dirty Ice Cream? Actually, nabigyan lang sa akin yung project. Andito kanina si Sir Steve, siya yung nagsulat. And Matt, parang pinitch nila sa akin yung story. Tapos, nagustuhan ko agad siya from the first episode na nabasa. So kayo po talaga yung original director for this? Parang I think I was assigned for this, project. To direct it. This project was given for you? Yeah, yes. Right. What about the cast? Ikaw yung ba yung pumili ng cast mo? Hindi po. Meron nang available na casting na before, bago pa, na parang nabigay sa akin yung script at saka na-interview na lang namin sila later on dun sa workshop.
And okay naman So may workshop silang ginawa yes, for this film. Opo. Parang, at saka, parang eksakto naman lahat. The characters, yung paano nasulat, and then, as characters, yung casting is, I think, perfect. Direk, how did you make the film sexy? Well, kasi Dirty Ice Cream, parang pagka, sexy na talaga yung influence niya sa'yo pa lang, no, as a title, and reading the script na nangyari sa isang parang village. Yung setup niya kasi village. So, parang, ano yun pag village, hindi maraming tao, maraming strangers na dumadating, but these strangers, parang, you get aroused sometimes. So, di ba? Kasi lalo kapag galing sa village, di ba? Parang siya tao nakikita mo that even mga sopiteros, pwede mong pagpantasyahan. Parang gano'n. So, yun yung nagpaganda sa akin. Yun yung beauty naman ng script. Kaya from there, yung sexiness niya, doon nang galing yung the way mo titignan yung tao na yun from afar without him knowing, tumitingin sa kanya, without you knowing, tumitingin siya sa'yo. Then yung fantasy na yun, yung escapism na yun, then parang yan. So yung dalawang brothers ang nagpabigay ng sexiness for this story? Sort of, yes. Alright, thanks Direk. Thank you, pa. Can we ask the cast members, how did your roles affect you, or when it was offered to you? So, paano yung ginawang sexy role, or sexy na ba talaga when it was offered? Actually, lahat po kita po kami direct. So, hindi naman po na pagkagawa po ng sexy po namin, pero feeling ko sexy na po kami lahat para sa role na yun. Yung sa akin naman, nakita ko yung script, so yung draft. So, yung draft. So, binasa ko. And actually, I was shocked. Kasi yung mga ginagawa ko sa previous, hindi naman ganun ka-sexy. So, I was really like, oh, grabe, na Diyos. Sobrang sexy to, kuya. Sabi ko sa manager ko, sabi ko sa handler ko. Pero ano tayo, laban? Sabi niya, laban! Kaya mo yan. So, since medyo slim na ako ngayon, talagang nag-gym na kasi ako. So, talagang nag-firm ako ng konti. So, sabi ko, sige, laban natin yan. Sabi ko, but this is, nakita ko yung script kasi, really sexy. Saka may dalawa kong love scenes, different guy. So, na-sobrang shock ako, pero nagawa ko naman siya ng maayos. And I'm sure matutuwa kayo sa mga reactions ko doon, sa mga kung paano ko siya ginawa. Wala kang pinatone down kay Direk with the scenes? Tone down? Wala. Nagulat nga si Direk sa akin eh. Kasi pag sinabi niya, ganito gawin mo, ginagawa ko kaagad. Bubuka ka kaagad. Si Ida yun. Sabi ko, huwag mo na itaas yung paa mo. Nagulat siya. Yun. Masaya naman. Sa akin naman po, since first project ko to sa Viva Max, sobrang na-challenge ako. So, fun fact po kasi, Dirty Ice Cream is favorite ko talaga siya. So, sabi ko, nung na-offer sa akin to, ay, ang ganda ng storyline. So, hindi lang siya basta dalawa kayong mag-love scene. So, na-challenge ako kasi may threesome dito, ganyan, foursome. So, ayan. So, very sabi ko, sabi ko, oh my God. So, hindi, kaya ko to. And actually, na-workshop naman po kami, lalo na Direk. So, ayun, natuwa ako sa story nito. And yun, super ganda. Panoorin niyo po. Thank you. Sa akin naman po, nung nabasa ko yung script, same lang kay Miss Ida, na-shock po talaga ako. Since ito po yung first project na nagkaroon ako ng sexy scene, bed scene, I really did my best po to portray the sexiest part in me. So, ayun naman po. Kaya rin naman po, in fact, nag-request pa nga ako kay Direk na Direk, mga gusto mo pang dagdagan. Try lang pa. So, yung character ko naman dito as Monch po. Ako po kasi yung barkada niya na makulit. Kumbaga, siya yung medyo nonchalant. Barkada ba o brothers kayo? Barkada. Mag-best friend. Sorry. So, ako yung nonchalant. Ako yung okay, siya yung nonchalant. So, ang ginagawa namin dito is parang nagtitinda kami ng ice cream, but in a way na inaakit namin yung mga people around the village.
para mas ma-attract sila sa amin mag-buy pa ng ice cream and we will gonna do something for it para ma-turn it pa. Pero masaya, abangan niya na lang din po talaga kung ano yung mga gagawin namin sa Dirty Ice Cream. Yes. Direct, sorry, additional lang. Ikaw ba personally, wala kang tinulong na scenes because the script was only given to you? Parang wala. Well, ako kasi yung people na ang pinaka-inspiration ko yung talaga yung script. So, paano ko nang yung script. At gusto ko siyang interpret accordingly. At nagdadagdag na lang kasi syempre iba na yun kapag may kausap ka din. So, yan. Unti-unti siyang naluto. And naluto naman siya yung maayos. Hindi nga lang mas dirty. Alright, thanks. Thanks, Direct. Thank you. That was Miss Lisa there of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and Philstar. Up next, we have Ambet Nabus of Marites University. Hello po. Curious lang ako dito kay Sean Kim. Saan na po yung pangalan mo? May dugong Korean ka ba? Ano po, lumaki po kasi ako sa Korea. Opo. Bata pa lang po kasi, nasanayan ko ng tawag sa akin ng mga classmate ko, mama ko pa na solo. Opo, real name ko lang yan. Opo. Lumaki sa... Pero nagsasalita ka ng Korea? Opo, nagsasalita po. Okay. Kay Miss Ida, kasi parang naalala ka namin dati, nandito ka ngayon sa Viva Max. Paano mo gusto i-describe yung ginagawa mong pagpapasexy before sa ginagawa mo sa Viva Max? Ngayon? Siyempre before mahihain ako, ngayon hindi na talaga. Kaya nagugulat nga si Derek eh. Gulat siya sa akin kasi kahit anong pinapagawa niya, ginagawa ko for the sake na maganda yung ikakalabas ng pelikula. Kasi siyempre artista kami, so dapat gampanan mo ng mabuti yung role. Yan. Dati ba may mga ginagawa kang hindi pa ganun ka-todo na ginawa mo ngayon sa, for instance, dito sa Dirty Ice Cream? Oo, it's getting dirtier, you know. Pero okay lang kasi it's work eh. So every time na pelikula ako, kung napanood niyo yung Katas, medyo grabe yung ginawa ko doon. First yun na mahaba-habang sex scenes. Yeah, dito, medyo grabe, mas grabe pa siya kaysa doon, kung napanood niyo yung Katas. And the acting is also good, yung role is also good, tatak din siya. And there's incoming, and I'm sure mas grabe pa. So I'm ready for that. Kaya nga ako nag-gym, I'm preparing myself all the time kasi I want to be a good actress talaga. So I'm doing my best in every field. Ayun ang goal mo para magtuloy-tuloy? Yes. Okay. Sa lahat ng mga cast members, kasi Dirty Ice Cream, naging part na yan ng ating tradition ba, lalo pag summer. Kung flavor kayo na Dirty Ice Cream, kasi iba-ibang flavor din yan eh. Ano kayo at bakit? Paki-describe nila and thank you. Sa akin po, favorite po si ube. Ube? Ube, oo. Kasi ano po siya, Filipino taste. Oo. Ako, cheese. Kasi diba sa Dirty Ice Cream, mas gusto natin yung local na cheese na kinakagat natin. Yung habang kinakagat mo siya, nalalasap mo yung sarap. O diba? Yung ganon, habang dinidilaan mo ganon. Panoorin nyo na lang kung paano ako dumila ng ice cream. Sa training na mapapanood nyo na sa Viva Max. So may cheese flavor itong Dirty Ice Cream na mapapanood namin? Oo, maraming flavor dito. Okay. Tingnan nyo na lang kung ano yung pinakamasarap. Sige, ate. Ako naman po, siguro halata na sa suot ko, avocado. Wow! Ako naman po, siguro strawberry ba? Diba strawberry yung pink? Kasi if titignan natin, pink, parang soft lang, parang okay lang, mahinim, masarap, ganun. But pag natikman mo, meron siyang spice, may twist siya na na, doon mo malalasap yung parang, ay, medyo may pagkamaasim, gano'n. So, yun na. Ako naman po, ube cheese po. Pero may aftertaste lagi din sa puti. Aftertaste? Yes, baka gusto ko siyang mag-go. Kung flavor ice cream. Ano po yung apat? Okay, thank you sa inyo Thank you very much. That was Betnabos of Marites University. Up next, we have Jojo Panaligan of Writer PH.
Stream. Direct, I understand yung trailer kanina, hindi pa naman yun, di ba, yung official trailer. Can you give us an idea pa kung aside sa pagpapasex, sa pagiging sexy film, kung ano pa itong Dirty Ice Cream? Yung basta this parang kung tutusin mo, pala siya sa one afternoon in the village. One day lang talaga. So, kung ano man yung nangyari, of course, sana hindi ko nag-bot muna sa kwento. Pero basta makikita mo lang yung fan niya, but later on, makikita mo yung twist kung ba't nangyari yun. No, was because of that one afternoon in the village. Parang yun. Ano siya, easy watch. Hindi ko siya ng isip. Matutuo lang yung panonood mo, tapos biglang, ha? Parang ganun ko siya na-interpret eh. Parang, okay, that's fun, tapos biglang, ha? Ganun pala yun. So hindi ko na dapat hanapan ng live drama or comedy, easy watch lang talaga. Easy watch siya, tapos real siya, parang medyo parang hyper-real siya. Parang, totoo nangyayari, pero dinagdagan mo lang ng may exage na konti itong scenes because iniisip mo lang siya. Dadaling ka niya dun sa level mo. That's how I see. Thanks sa mga artista natin. Anong limitation niyo pagdating sa pagpapasexy? We can start with Sonu. Sa akin po, wala namang limitation po sa akin. Kasi alam ko sa Dirty Ice Cream, may pagka-Gen Z po kasi yung pagka-Gen Z po yung kwento. Like mga sexy po dito. Sa akin, wala namang limitation. Gusto ko po dagdagan pa. But I mean, in future projects, kahit mas pa ang igawin mo, ipakita, okay ka na. Actually, dito po sa Dirty Ice Cream, sobra na po eh. Pero kung meron mo mas sobra, game lang po. G lang. Oo. Based sa mga napapanood nyo sa mga pelikula kong ginagawa ngayon with Viva Max, makita nyo na parang wala na talaga akong mga hindrances, mga gano'n. Wala na akong mga limitation. Unlimited na po siya. Ganon. Basta kailangan sa movie at kaya ko, ginagawa ko talaga. Bakit ganun bilang artista? Bakit ganun ang mindset mo na wala ako dapat limitation? Yes, because ano yun eh, it's a role. If you wanna be a good actress, kung anong binigay sa'yo, gawin mo ng tama. Halimbawa, kung magiging mahirap ka, gawin mo mahirap ka. Kung kailangan maging social ka, magiging social ka. Kung kailangan ng sexy, i-sexy mo na, itodo mo na. At kailangan gawin mo ng tama. Kasi pag hindi ka good actress, di ba? It's also a career. Sabi nga nila, bakit ka nag-gaan si sexy? Marami nagsasabi sa akin. Sinasabi ko, it's also a career because we are acting. And marami nagsasabi sa akin na, uy, grabe yung ginawa niyo sa pelikula. Ganyan, parang, totoo ba yung nangyayari yun? Wow! Sabi ko, we have, probably we done our, we did our best. Probably, we did our part well. Kaya sabi mo, parang totoo, di ba? So, that's the dyan. That's the catch. Pag nagawa mo ng maayos, akala nila totoo. So, we did well, right? It's a job. Dapat good job. Dapat good job ka. Christy? Sa akin po, wala din po limitations. Like, Ate Ida, kasi artista, syempre, you need to gampanan mo talaga yung role mo and it's a form of work and arts din. So, yun, wala din po akong sinasabi na, ay, bawal magpa-touch sa boobs. So, no limitations. Yun. Kahit nung simula, kasi syempre, lalo pa tayong mga Pinoy, conservative pa din. Naisip mo ba ng what will people think? Especially yung mga hindi naman nakakaintindi. For me naman po, hindi mo naman kailangan i-explain yung sarili mo sa iba, lalo na if hindi naman sila yung nandun sa part mo, and hindi naman din sila yung magpapakain sa'yo or something like that. So, don't mind the bashers or kung ano yung side comment nila. Kasi ang mahalaga dito is wala kang tinatapakang tao. So yun lang yung mindset ko na kahit may negative comment, go lang. Mas lalo akong nagpupersigilong gawin yung best ko. Ayun po, thank you. Candy, based dun sa sagot ni Christy, meron bang nakukuha negative comment pa sa panahon ngayon or bukas ng isipan naman ng lahat? Meron pa rin po. Talaga? Hindi kasi natin maiiwasan yung mga tao na kahit anong gawin natin, meron at meron pa rin silang masasabi sa atin. Either we will do good, we will do bad. Meron talaga yan. Hindi talaga natin maiiwasan yan. Hindi pa din maintindihan ng trabaho. Yes po.
Siguro ang makakaintindi lang sa amin is yung mga tao na nasa same industry lang din. But if pupunta tayo dun sa part na iba na, dun hindi nila magigets. Sorry, yung limitation na question. Sa akin po wala po, sir. Kasi pinasok ko to, paninindigan ko to. As long as andun pa rin yung professionalism sa work, then okay, you go girl, I'll just do my job well. Yeah. Same as them, no limitation din po. Kasi every time na nag-act or nag-work kami dito, mas pinapairal lang din talaga namin professionalism na gaya ng sabi nila. So ayun, parang sa akin po, wala akong limitation. So lahat na-accept ko. Kasi, ayun nga, pinasok ko to, so gagagpanin ko, and paninindigan ko. Sorry, follow up lang. Yung iba kasi nagsiset ng limitation, hindi dahil sa... Nagsiset sila ng limitation kasi pinipase nila yung sarili nila para hindi naman sa unang labas o pangalawang labas na ipakita na lahat. Hindi lang yung physical, but even sa acting. Ikaw ba pinipase mo ang sarili mo para in the future may mas maipakita ka ba? Oo naman, kasi as a new actor, I just wanna explore things pa para mas ilabas ko pa yung acting na gusto ko. So, mas gusto ko pang mag-look forward for it to see kung gaano ako galing na actor talaga. Thanks guys, thanks Jim. Thank you very much. That was Joseph Padaligan of Writer PH. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hello guys, kay Direk muna. Kasi we know that Viva Max Films parang when filming, normally pabilisan lang yung paggawa. So, Direk, may mga limitations ba when filming this movie na you wish weren't there, that maybe mas ma-achieve yung mas magandang output, or 100% contented ka sa output ng pelikula nito? Ako kasi relative siya most of the time kapag may ginagawa ka, palagi hindi ka nasa-satisfy kasi parang may nahanap ka after, even na-shoot mo na siya. Pero para ma-achieve mo matapos mo yung konting oras pero maraming scenes, kailangan mo mag-prep ng maayos. So I think ginawa naman ng grupo yun. Nakalock na yung script namin bago kami nag-start. Nagkakaroon kami ng revision. Every now and then, para litan na lang sa set kung ano man yung meeting. Para naman kunan yung mga ibang wala. I have yung set ng actors ay bait. So, professional. So, I think, kung tatanungin mo kung gusto ko yung kinalabasan niya, gusto ko. No doubt about it.